Kaka-launch lang ng Facebook page nun. Sabi sa akin nung marketing manager niya, Nigel, why don't you create a page? Sabi ko, sa lahat ng iisipin ko, business name, napakahirap. So, nagbigay siyang idea. Sabi niya, if there's Goto King, Tapa King, ano pa ba yung mga King? Goto King, Tapa King, Burger King, yun, Burger King, Chow King. So, sabi ko, bakit hindi kaya Whey King? Kasi ayoko naman maging parang supplements yung pangalan mo. Parang gusto ko lang makulit. Gusto ko lang parang ako, hindi naman masyado seryoso. So yun, sabi ko, ba't di kaya Whey King? So ginawa ko, Whey King Supplements. Yun lang yun. What's up, Waking Nation? It's me again, Aris. And right now, we are so excited dahil ito ang first ever Waking Podcast. Siyempre, together with the man behind Waking, Nigel. Hi, Waking Nation. Ayun, good evening, Aris, and all production dito sa Waking. Ang poging-poging Nigel. Wala, di naman. Pero yun, we are very excited, Waking Nation, na i-share yung, syempre, yung mga, marami rin kasing gustong marinig based doon sa mga narinig ko sa customer service ng Waking. Maraming tinatanong, maraming gustong marinig at masagot yung mga Waking Nation. So, actually, ang daming tanong sa ating social website. Media, especially sa social media. Yes. Dami nila nagtatanong. So, ngayon, hopefully, sana, masagot namin. Kaya natin sagutin. Sana, sa dami nun, masagot. No? Try natin sagutin Waking Nation lahat. Yan. So, Nigel, big question. Kasi bigla tayong nagkaroon ng podcast eh. San nagsimula to? Actually, naisip lang to siyempre ni Gian ngayon, na-mention niya sa akin na maganda nga sa, shoutout nga pala kay Gian de la Cruz. Gian. What's up, my friend? So, na-mention niya sa akin na maganda nga daw gumawa. So, why not? Sabi ko, tayo naman, open naman tayo sa any other opportunities or collaborations na pwedeng gawin. So, we tried. Sabi ko, since marami naman ng tanong, why not sagutin natin? Actually, so to be honest, Waking Nation, wala nga kaming alam sino i-guess. Kaya kaming dalawa na lang yung marap dito. So, biglaan lang din. Actually, to be honest, di ba sinabi ko lang sa'yo a few days ago. Yeah, few days ago. So, ready naman kami. Alam mo naman kami dito sa Waking, hindi naman kami masyadong seryoso eh. Basta may tawag, go. Basta, shoot ka agad ng video. Game na yan. Yes. Automatic. Okay, Nigel. Ito sobrang, sobrang, ang daming curious dito. Kasi ang daming nagtatanong, paano nagsimula yung Waking? Actually, oo nga. Actually, sa tagal natin sa industry, wala pa actually nag-share wala pa ng nagawang kwento, content about kahit it. kayo alam nyo na eh. Actually, yung buong team alam. Actually, nag-start yung Waking way back when I was third year high school. So, nung nag-start siya, just to give you an idea, Waking Nation, siya eh. Yung ninong ko, which is Uncle Jason, siya eh. Siya yung Philippine distributor ng isang big brand ng fitness. So back when I was in high school, nagbebenta na ako personally ng supplements niya. Parang reseller. Oh. So I started nung nagre-resell ako sa kanya dahil wala naman ako pamuhunan. So to be honest, wala naman akong pang-abono na mag-stock up ng product. Anong year again? 2010, 2011, somewhere in between. So nung nilapitan ko siya, which is good friend siya ng dad ko, sabi ko gusto ko magbenta kasi parang before, back in the day, Makati lang naman talaga bilihan ng supplements eh. Yes. So whenever you want to avail selections, sa isang lugar ka lang pupunta. Alam mo na, pag sinabing kailangan ko ng ganito, alam mo na. Doon tayo pupunta. Doon tayo pupunta. So, ako, when I was transitioning to college from high school, naisip ko na parang, why not take this opportunity? Back in the day, nung 2010, 2011, wala namang mga Lazada, walang Shopee. So, meetups lang. So, yun. Pinayagan naman kami ni Uncle Jason na makumuha lang ng item pag may order. So, nagpo-post lang ako sa mga Facebook, ganun lang. So, pag may order, kukuha lang ako, tapos di-deliver Doon ko. ka lang kukuha. Wala kang on hand talaga. Wala talaga. Or parang, parang per order. Per order lang. Pag may order, kukunin ko yung order. Isa-serve ko dun sa customer. So, working student ako nun. So, pagka break time ko, nag-meet up ako. So, I studied in Far Eastern University. So, shout out sa mga... Go Tamaraos. Tamaraos dyan. So, syempre, sa Recto. Sa Recto, wala naman store. Wala. Pero, nasa Manila yung so kinukuha ko lang sa office ng uncle ko yung supplies. Then, pupunta ako. Kasi ginagawa kong schedule ko ng college is normally, nagsa-start ako 9 a.m. eh. Hindi ako kumukuha ng schedule na 7:30. Kasi ginagawa ko, I wake up automatic 5 a.m. daily in the morning. Walang alarm. Automatic,
nagsischedule na ako ng meetups from 6 to 7:30. So bago ka pumasok ng Bago ako school, pumasok, trabaho mo na. nagpupunta ako ng Ayala, galing akong QC, pupunta ako ng something. So talagang, imagine mo, ang dala-dala mo nun, mga malalaking gainers, malalaking Yes. mga tabs. So sobrang bulky. So sa isang biyahe ko, mga 8 yung dala ko, 5. So ganun lang nag-start. So after that, yung nag-transition na kasi yun, after that, college. So syempre, tuloy-tuloy meetups. Lagi ako napapagalitan ng professor ko sa mga iba-ibang Lagi ka subject. late. Lagi akong late, tsaka yung itsura ko, kakarating ko pa lang, mukha na akong pauwi. Yun. So parang ganun lang. So tuloy-tuloy lang yun hanggang college. Then I graduated 2015. 15 ba? Parang 2015 nag-graduate ako. Nung time na yun, yung wife ko na ngayon, girlfriend ko pa siya nun. So hinahatid ko siya sa Marcos Highway. So nag-open kami ng first, parang sumugal lang kami ng try lang. Humiram lang kami ng pera, sinugal namin na mag-open doon sa Marcos Highway kasi nga parang Itong ginagawang studio ngayon, yun yung first. yung first store actually which yung sa likod ng Shakey's Marcos Highway which is near McDo. Yes. Yung pinagpupuntahan Doon ako natin first na pumunta. so doon yun yung first Kaya ever. memorable din yan. Humiram lang kami ng pera sa kapatid ng wife ko na ngayon. From there, doon lang nag-start. Nagdadasal pa nga kami noon pag may pupuntang customer kasi we are very grateful. Siyempre, nag-start lang kami meetups. Post lang. So, thankfully, blessed naman ng magandang opportunity na sinuportahan ng mga tao. So, from there, doon nag-start. So, after that, a few months, nag-try kami. Kami pa yung nagdi-deliver. Walang truck. Wala namang actually, yung team ng Waking before, 3 lang naman kami, 4. Matagal din. So, hanggang 5 branches. Kami pa rin yung nagdi-deliver. Ngayon, nasa 22, 23. So, parang 23 ganon. nationwide. Oo, nationwide. So, ayun. So, parang ganon, doon nagsimula yung progress. And, syempre, nakita natin nag-transition yung Waking na nagsimula lang ng benta-benta lang hanggang sa nagkaroon na tayo ng parang interest and passion. Yung kasi passion naman talaga natin eh. Pero syempre, nung nagpro-progress, mas marami ka nang gustong gawin sa contribution sa industry. Kasi very mahalaga rin para sa akin personally na yung, syempre, for example, nagbebenta ka, nararamdaman din nung bumibili sa'yo na connected sila dun sa company or sa binibila nila na may support, may magandang education, Customer service. mas magandang customer service. So, syempre ako, knowing na nung nagmi-meet up before, ako yung nakakausap ng customer, ako sumasagot ng cellphone. Gusto ko yung passion na yun, maramdaman pa rin nila through the team. Syempre, lumalaki yung operations. Hindi ko naman kayang hatiin lahat. 'Di ba? So, kung kaya ko lang hatiin yung katawan ko, why not, 'di ba? So, parang ako, yun yung gusto kong journey ko lagi. Yung parang goal na laging dapat, quality yung ma-serve. Kung paano ko pinapasaya yung mga una kong customer, ganun din dapat hanggang ngayon. So, yun yung parang quest for excellence. Gusto natin lagi. Ayun, parang ganun. Yun yung basically, sobrang haba kasi ng story. So, ayoko siya pahabain. Pero parang gusto ko, yun yung parang elaboration ko na parang, summary to ng kwento. Actually, trivia pala. Paano ba di ba may nagtanong din yata kanina kung paano na buo yung pangalan na Waking? Ito, nakalagay ito. Yung una, paano nag-start yung Waking? Pangalawa, bakit Waking? Actually, makulit yung topic na yan. Nasa office ako nung uncle ko na distributor ng supplements. Sabi ko, tumatambay ako sa kanya kasi pag break time ko minsan sa FEU, wala akong order. Nasa office niya ako, doon ako nagpiprint ng mga homework. So, double purpose, nakatipid na ako sa print. Mahal din yun, ilang piso din yun. Tapos, edi sabi niya, kaka-launch lang ng Facebook page noon, nung time. Basta 2011, 2012, mga nasa ganyang year. Kaka-launch lang ng Facebook page. So, sabi sa akin nung marketing manager niya, Nigel, why don't you create a page? Sabi ko, sa lahat ng iisipin ko, business name, napakahirap. Kasi di ba, sobrang, anong iisipin mo? Sabi niya, kaya ako naman, very decisive naman akong tao eh. Parang trip-trip lang. Parang wala kung anong okay, anong trip mo nung time na yon okay. So, nagbigay siyang idea. Sabi niya, if there's Goto King, Tapa King, ano pa ba yung mga king? Goto King, Tapa King, Chow King, mga... So, sabi ko, bakit hindi kaya Waking? Kasi ayoko naman maging parang supplements yung pangalan mo. Parang gusto ko lang makulit. Gusto ko lang parang ako, hindi naman masyado seryoso. Gusto ko lang masaya, enjoy, quality, ganun lang. So yun, sabi ko, ba't di kaya Waking? So ginawa ko, Waking Supplements. Yun lang yun. So salamat kay Tapa King, Chow King. Oo, ganun. Burger King. Yun, Burger King, Chow King. Tapos ganun lang. As in,
sobrang trip lang. Tapos kinap ko na, sabi ko, okay na to. Tapos from there, maraming naging conversions ng iba-ibang logo, puro ganun, di ba? So parang ganun lang, in that way, dun lang nagsimula. Ito bang logo ngayon? Ito yung original? Actually, ito luma to, yung bago ngayon, yung naka-attach dito sa screen. So, yung meron dito kasi lumang poster yan. Pero updated na yung ngayon. So, yun. Okay, next question naman. Ano yung mga naging struggle? Kasi yung story mo kanina from high school and then transitioning ka nung college. Siyempre, hindi naman yan parang sobrang dali eh. Yung path mo, ano yung naging struggle sa'yo? Siguro yung juggling, yung pinagsasabay mo lahat. Kasi parang dati, ang habol ko lang pambaon eh. Kasi hindi naman kami blessed with a good living na dapat lahat kaya mong gawin. Wala naman akong kotse. Wala naman lahat. So parang ako, yun nahirapan ako pagsabayin siya. Tsaka syempre hindi ko naman alam kung ano patutunguhan ko before eh. Way back, parang hindi ko naman din alam. Hindi naman nakaplan yung pagbuo ng ganitong company. Wala. Nung time na nagsastart ka. As in, wala. Lahat ng meron ngayon ng Waking, never ko na imagine na meron yan ngayon. Wow. As Very in, inspiring story. very honestly wala talaga. Never ko na plano na magaganyan, nationwide. Pero bakit mo siya ginawa? Yan. Siguro kasi nung lumalim na yung passion ko for customers, tsaka yung sa supplements na mag-provide, magganon. Wala, parang naisip ko na parang why not Tuloy-tuloy na. why not mag-risk na lang ng konti kaysa yung parang pinapanood ko nga yung movie ni Lamborghini kahapon. Parang siguro yung reasons ko parang ganon. Yung kung Waking Nation di nyo napapanood yung Lamborghini sa na movie, si Ferruccio Lamborghini, sinabi niya, if I fail na lang searching for greatness, di ba? At least Parang you're doing something. Siguro nung time na yon parang naisip ko, hindi siya clear sa head ko, pero parang naisip ko na parang why not gawin na lang natin to kaysa naman kasi HRM ako eh. HRM, Hotel and Restaurant Management. So sabi ko, instead na magganto na lang muna ako, try ko na lang muna. Wala namang mawawala eh. So let's try. Total, bago pa naman ako mag-college, ginagawa naman na to. So let's try lang, parang wala lang. Subukan lang natin. So yun, thankfully, naging kahit papano, kinagat siya ng tao. So yun. So yung pinaka-lesson dyan sa story mo is if hindi mo tatry yung isang bagay, hindi mo malalaman kung mag-work. Hindi mo talaga hindi talaga siya mag-work kung You took a risk, pero yung risk na yun, worth it naman. Worth it naman. Yan yung lesson natin, Waking Nation. So, hindi pwede yung gusto mo lang, dapat may gagawin ka pa rin. Oo nga. Pero next doon, yung kunyari, nung nag-open na ng example. stores, Yes. nung nag-open na ng stores, ang pinaka hirap pagsabayin dyan is yung, syempre, one man do it all ka eh. Kami ng wife ko noon, back then, girlfriend ko pa siya. Ano siya eh, lahat ikaw gumagawa. Ikaw yung marketer, ikaw yung sales, ikaw yung nagbubukas ng tindahan, ikaw yung nagdi-deliver sa gabi, ikaw yung mag-order. Parang ang dami mong ginagawa. So parang yun yung tingin ko na parang sobrang, parang your life is is a world full of, parang kumbaga yung buong mundo mo, araw-araw. Imagine mo, hindi naman nagsasara yung Waking nung start. So from 2015 to, from Monday to Sunday, walang pahinga yun. So talagang everyday, grind talaga. Tanggap ko naman na yun eh. Sabi ko, I'm doing this because I love it eh. Kumbaga parang ginagawa ko talaga. Pero yun yung mahirap kasi imagine mo, papasok ka ng sobrang aga, maglilinis ka. So ito, nung nag-start ka na mag-Waking, wala ka na ibang ginagawa? Wala. Naka-focus ka na lang Ito talaga lang sa talaga. store? Actually, before Waking naman na mag-store, ang dami naming inisip na mag-franchise ng ganito, kung ano-ano, fast food, kung ano-ano, food cart, lahat ng pwedeng isipin. Inisip. Pero parang sabi ko, try lang natin to. Kasi back then, nung nag-start naman ng store, wala namang stores talaga ng supplements eh. As in, zero. Waking ako proud to say, Waking ang nagsimula. Obviously, yung sa Makati, hindi. Nauna na yun eh. Pero yung official na parang declared stand-alone na supplement store, wala. Ikaw ang nag-start? Waking talaga ang nauna dyan. I'm proud to say na... Nice. Trivia yun. Oo, na Waking talaga ang nag-start niyan. Siguro, kumbaga, siguro nakita ng iba na okay din pala. So, yun. So, since narinig na namin ng Waking Nation kung ano yung story behind Waking. So, ngayon, ang stores natin is more than 20 plus na. Nationwide. Oo. So, bakit shout out sa mga Visayas, Mindanao, Waking Nation dyan. Hello sa inyo. So, going back. So, bakit mo naisipan mag-expand ng Waking? Ano ba yung standard na nakita mo? Ano ba yung parang, okay ako mag-expand dito kasi kailangan ng tao. Ganun ba yun? Actually, kasi yung simple lang yung naging reason namin na nag-expand. Siguro dahil para makapagbigay din ng absolute best na service and
Kasi back then, nung nagsa-start mag-expand, hindi naman din ganun ka. Parang ako, on my personal standard, hindi ako masyado kung meron mang mga store, or meron man parang nagsaserve, hindi, ang daming tanong. Ang daming parang Ang mahirap missing. pa ron, Oh. tinanong mo na, pero hindi ka masagot ng maayos. Oo, yun yung nagiging ikaw, Yes. personally, ikaw, 'di ba? How long have you been taking? 'Di ba? Parang ang hirap 'di ba? Parang 'di ba? Ikaw, ano ba yung experiences mo diyan? Well, before waking, syempre, ang tagal ko na ring athlete eh. So pag pupunta ako doon sa area na yun, ang hirap magtanong kasi ang dami nagtatanong sabay-sabay. So yung focus nung tinatanungan mo, yung nagbebenta ng supplement, parang zero eh. May ano yung kailangan ko niya. For example, gusto ko ganito. Ano ba yung dapat ko i-take? Oo. Magsasabi lang sila ng, ito i-take mo. Pero hindi nila sinasabi kung bakit. Oo. But maybe, because ito yung most expensive brand nila or yung mas mabenta, yun yung in-offer nila. Pero, ang kulang doon, based on my experience, kung hindi ako pwede sa ganitong klase ng ingredient, hindi nila sasabihin yun. Oo. Basta kung ano yung mabenta. So, ang experience ko sa waking, tatanungin ka muna nila, ikaw ba may allergy ka sa ganito? Ikaw ba ano yung goal mo? So, from that point pa lang, dun pa lang, malalaman mo na itong tinatanungan mo, may care, knowledgeable dun sa product, at hindi basta-basta nagbebenta. Oo. Parang Dahil mas mahal at mas makakabenta sila pag itong brand na yun. Oo. Yun lang yung naging experience ko kay Waking. Actually, yun din tingin ko yung parang naging driving force namin sa Waking na tipong. Kulang ang Parang ang tingin ko details. parang ang daming blank spaces na tipong pagpupunta sa yung customer. Ang dami nilang tanong na hindi naman talaga nasasagot. At the end of the day, napapagastos sila. So parang ako, ayoko parang nangihinayang ako eh. Parang sabi ko, try na lang natin mag-serve. Subukan natin kung parang try natin mag-expand. Tingnan natin kung ano ba yung pwede natin gawin since may mga nagre-request din. Kasi nung nag-open ng first store, parang tumuloy-tuloy since may mga pumupunta na nagdadayo, nag-iiba. So sabi niya, try nyo naman dito, ganun. Kami, parang nabubudol din. So sabi ko, sige, try natin. Actually, nakakagulat nung nag-open ka ng first store sa Cebu. Cebu? Or sa Visayas? Visayas, sa Cebu. Sa Cebu actually. Tama, sa Cebu. Sa Iloilo muna. Tapos naging Cebu. Nakakagulat kasi parang from Luzon, ito yung, kumbaga, nandito yung market mo, Luzon, tapos bigla-bigla na tumawid ka ng Visayas. So bakit? Yun ang big question. Bakit? Actually, ano yung nakita mo sa Visayas? Actually, nung binuksan namin yung first ever Visayas naman kasi is in Iloilo. Which maganda rin naman yung naging dahil alam mo yun, parang ang gaan ng pakiramdam. So yung sa Cebu naman kasi, nag-start yan parang season 2 ng pandemic. Pinag-usapan lang namin, sabi namin, ang dami kasing customer, actually yung sagot naman, nanggagaling naman sa customer eh. Ang dami nagre-request. So sabi nila, mag-open naman kayo sa Cebu kasi parang gusto rin namin ma-experience yung ganyan. Nahirapan sila kasi masyado malayo, Manila. Oo, parang gusto na rin, nag-order pa raw sila, tapos hindi naman din nila nakukuha yung nila. So parang, sabi namin, let's try. So lumipad kami ng Cebu. Kami lang yung nasa aeroplano. Kung ang dami pang kukunin na permit kasi di ba pandemic, parang 5 lang kami sa aeroplano, punta kaming Cebu. Tapos ang hirap-hirap pang lumabas, tapos mag-check-in ka pa sa hotel kung ano-ano. So dun, nag-check kami. Actually, ang tumulong din sa Cebu is customer din. Customer din yung nag-share na, dito na lang kayo magpwesto. Parang maganda. Saan nga ulit ang store sa Cebu? Crossroads. Crossroads. And then sa Iloilo? Sa Iloilo sa Greenfield. So now, meron kang dalawa sa Visayas. So far. Wow. So yung sa Cebu, back to the story, parang natuwa kami kasi nung nag-post ng opening, wala, parang sobrang gaan ng welcome. Parang welcome na welcome ka. Nakakatuwa kasi parang on the other side of the Philippines, parang ang lakas ng pakiramdam na parang, mahal na mahal nyo rin pala kami dito. Parang ganun, very overwhelming. Ang sarap sa pakiramdam nung ganun. Kasi parang natutuwa sila na parang hindi daw nila na-experience yun doon. So parang kami, parang tuwang-tuwa kami kasi syempre, ina-align din ng Waking na syempre, pag ina-assist ka ng team namin, ng team natin, talagang na-assist ka ng maayos. Sa Visayas ba, again, ang Waking? Or meron na existing? Meron na sigurong iba, iba. Pero, hindi namin, to be honest kasi, hindi naman namin tinitingnan eh. Ang goal lang naman talaga ng Waking is to serve.
Yun lang talaga eh. Yun lang naman talaga yung nagiging goal. So, pagka may naghanap, edi kung ano, edi let's try. We got nothing to lose naman eh. So, parang ganun lang. Ganun lang yung laging, ano namin. Kaya sabi ko sa'yo, like, itong podcast, enjoy lang. Ganito lang tayo. Go with the flow. Actually, ikaw, Aris, tanongin kita eh. Ikaw na rin mismo makakapagsagot eh. Gano'ng katagal ka na ba sa waking? Waking. If I'm not mistaken, Mr. Philippines, 2017. Okay, quick story. 2017, kung ano man event na yun, kasama ko si Flex. Shoutout kay Coach Flex. Oo. Di ba? Natatanaw mo na? Shoutout. So, after ng event na yun, nag-workout lang ako. Tapos, text si Coach Flex. Aris, nasan ka? Sabi ko, nasa gym lang ako. Pupunta ako dyan, papakilala kita kay Nigel. Sabi ko, Nigel? Si Nigel? Yun nakakatawa eh. Out of the blue. Punta ako dyan. Sige. Tapos pagkakilala ko sa'yo. Tapos ang dami nating common dahil tayo eh. Pare sa FEU. Tapos mahilig ka rin pala sa mga kotse, mga ganon. Stuff like that. So, una pa lang mag-aang na yung loob ko sa'yo. Tapos nagulat ako, bro, gusto mo bang ganito? Pwede ka bang ganito? Tingin ko kaya naman eh. Tapos tinry natin. Oo, di ba? And then ever since, hanggang ngayon, hindi niya pa ako pinapalitan. Hindi kasi, Diba? Nagugulat nga ako. Sabi ko, wala na ako sa mga shows. Hindi na ako nagko-compete. Pero ba't nandito pa rin ako? kasi yun nga yung pinapahalagahan natin sa waking na yung relationship. Kasi maganda naman eh. Tsaka actually, kung mapapansin nyo, Waking Nation, medyo nag-stop nga si Aris. May time na nag-stop si Aris nga sa mga kasi parang, minsan kasi dati tinamad-tamad namin doon sa content. Grabe, every month yung namin, parang sabog-sabog na kami. Parang every brand, every product, laging merong video. Laging merong video. So, nalaspag din kami So, doon. kung nasubaybayan yung mga videos namin, makikita mo yung progression. As in, kung paano magsalita, kung paano umarap sa camera, yung lighting, yung background. As in, tapos makikita mo na nga kung paano yung ngayon na waking, kung paano gumawa ng video, paano gumawa ng content. Ang ganda. Kaya pag nasubaybayan mo talaga, wow, maganda si Waking. Shoutout din kay Justin na ngayon makulit na. Dati, tulala yun si Justin nakakasabay pa niya, tulala eh. Tumutulala gabi. Gabi tayo lagi nag-shoot nun. Pero masaya. Yung journey, masaya. Yung progress, actually, yung gusto kong ma-share talaga. Yung kumbaga, yung hindi tayo basta kung kailan may kailangan lang. Or kung hindi lang basta dahil ikaw yung mainit sa mata ng tao ngayon, ikaw yung nagiging ikaw yung nagiging rin ni Waking, no? Pero kasi mas nagiging personalized kayo na ordinary people, may kanya-kanyang pangangailangan. So, mas naiintindihan ng tao. Mas realistic. Parang mas ganun. personalized. Parang ganun. Ito, since papag-usapan natin yung story ko tsaka yung pagiging athlete / ambassador, ano yung hinahanap ni Waking para maging ambassador or athlete? Actually, kasi yung sa pagiging athlete kasi, an influencer, or yung mga kasi ngayon tawag na influencer eh. Dati athlete lang naman. Tayo nag-uusap. Kasi parang sinabi mo nga kanina, maraming common traits and yung values mo kahit papano. Syempre, we are raised different. So yung values na nakikita namin sa'yo kahit nung nagko-compete ka, hindi mo naman kailangan maging champion eh, di ba? Yes. Hindi mo naman eh. Ang kailangan lang natin is yung buong loob ka. Yung tipong authentic ka. Hindi ka lumalapit just for the sake na maging athlete lang. In the first place, hindi mo naman hiningi eh, di ba? True. Lumapit kami sa'yo kasi nakita namin na parang nabanggit ni Coach Flex na parang try mo si Aris kasi parang maganda naman yung niya ngayon, maganda yung attitude in and out, maganda yung outlook. So Thank you, Coach Flex, ha? Baka magkasundo kayo. So kami, we tried. Siyempre, kagaya nga ng backstory kanina, pabudol lang. So sabi ko, show up lang. Sige, okay. So yun. So after that, siguro ang hinahanap lang talaga is number 1 requirements ko, hindi palipat-lipat ng bahay. Gets. Yung parang one brand from another. Yung parang, kala mo, kontrata na Depende kasi daw kung anong deal. Oo. Tsaka ayaw natin yung, syempre number 1, customer din ng Waking. The next is customer din ng Waking because we want someone who understands. And na-experience ako kung yung values kung and service ni Waking. Kung gaano kaganda yung product. Kung gaano kaganda kasi syempre sa fitness industry ngayon, parang ang gulo-gulo eh. Sobrang daming tanong. Yung iba sasabihin sa'yo, maganda daw to, pero ganyan-ganyan. So parang sobrang gulo ng space na tipong
ang hirap mag-ipaliwanag kasi pag sasawsawan ka lang parang, ito, parehas lang si ganito. So, parang, ang daming connect-connect, minsan hindi naman na related. So, parang, ganun. So, yun, isa sa mga points, yung hindi palipat-lipat ng bahay. Number 2, syempre, customer. Number 3, syempre, who understands and aligns with the values, syempre, na like, quality, respect, integrity, loyalty. Yung tipong, actually, yung, in the modern day kasi, minsan, ang hirap no? Parang, minsan, gusto mo makita yung parang authentic. Sa totoo lang, yung authentic kang tao. Yun lang yun. Okay, Waking Nation, this is our first, so please be understanding. Medyo naputol yata yung Oo. yung camera kanina. But anyway, so you were saying, Nigel? Yun nga, kukonek ko lang doon sa kanina na kung mapapansin mo yung mga athletes ng Waking, konti, pero tumatagal lahat. So even kayo, si Justin, si Joven, si Laken, imagine mo si Joven, tagal niya na sa industry, sobrang dami niya ng pero happy siya na doon sa product, ginagamit niya talaga. Tapos happy siya doon sa overall. Kasi parang sa akin, yun yung na-appreciate yung tipong hindi naman natin sinishare lahat ng personal messages ng athlete, di ba? For example, si Joven, magpapasalamat siya na ganito. Sabi ko, okay lang yun, mag-focus ka lang dun sa goal mo. Yes. Andito lang kami to support you. Hindi naman kami humihingi ng certain things na kapalit agad. Na kailangan ibigay mo. Kailangan Actually, you live Nigel, up. can I say this? Oo. Parang, ang isang na-appreciate ko rin kay Waking, hindi ko alam kung personal lang, ito hindi mo alam sasabihin ko, or pati sa iba, na never ka nag-require to do something for you. Like, kahit nung nagsimula pa lang tayo, wala ka sa akin sinabing, bro, ito yung dapat mong gawin for Waking. In return, ito yung bibigay ko sa'yo. Parang wala akong naalala na nagkaroon tayo ng ganong usapan. So, actually, Hanggang hindi ngayon. talaga. Hindi talaga ganun because... Totoo, Waking Nation if mapupunta kayo sa page ko, may times na ang dami kong napopost ni Waking, pero ni isa doon, wala siyang ni-remind. Bro, post ka ng Waking. Hindi. Wala. Kasi, sabi ko, parang tumatagal na. 1-2 months, wala na akong post ni Waking Ako na yung nahihiya. Ako yung magpo-post. Tapos, may message ako kay Nigel. Nigel, sorry, busy lang, pero magpo-post na ako. Pero ever, not even once, nag-require si Nigel mag-post for Waking. Wala. Kaya iba. Yun. Ako kasi, ang iniisip ko sa Waking, parang nandito lang kami sa tabi mo Hindi naman kami dapat, kasi ako kasi personally hindi ko naman pinapahaba, pero pag nag-support tayo ng athlete, hindi naman natin ginagawang center of attention Hindi naman kami ang may-ari sa iyo You also have other things to attend to. So para sa akin, suporta lang. Kung naibabalik mo naman yung suporta, edi thank you. Di ba? Parang gano'n lang. Namin ni Coach Felix Sabi ko, Coach, si Nigel hindi nagsasabi o nagre-require ng dapat natin gawin, no? Sabi ni Coach, oo nga pero ito na, nahihiya na nga rin ako pag wala ako napopost. Parang gano'n kami, nagtatawa na kami pag nakakatawa lang. Yun. So Nigel, kanina mo pa nababanggit or ginagamit yung word na standard and quality. Ano bang meron sa standard and quality? Siguro kasi in an industry full of parang maraming BS kasi. So minsan magugulat kami kasi 'di ba syempre yung fitness and sports sobrang liit lang siya na Syempre as we grow habang lumalaki si Waking, syempre merong mga brands na minsan madadaya. So syempre tayo parang isipin mo, meron mga bagay na may pina-instill sa atin yung magulang natin o yung mga ninuno natin na values. Ayaw mo yun. Parang kunyari, ayaw mo magnakaw. Kahit anong gawin mo, kahit harapan ka ng pera, hindi mo kukunin ni Cinco. Ayaw ko mandaya. Ayaw ko mandaya. Short, yes. So sa Waking, naging goal ng Waking na hindi natin issue-shortcut. Kumbaga kung meron tayong sasabihin or ibebenta sa kasi number 1, to be honest, Waking Nation, product. Di ba? Kasi yung serbisyo comes with the product Kumbaga, para ma-provide mo yung service, kailangan mong bumili ng product. So kami, lagi kong sinasabi na no compromise. Kasi syempre, sinabi ko nga, ang daming hindi nasasagot na question, ang dami ring lumalabas na product. So maganda sa Waking, gusto natin, quality yung product. Kumbaga, kung ano yung nakikita mo sa label, yun talaga yung nakukuha mo. Syempre, it comes with the price, yung decent price. Hindi naman kasi tayo pwede mandaya ng presyo na gawin natin. So sabihin natin, sobrang mura, tapos siya rin yung pinakamaganda. Ang dami kasing budol sa industry nasasabihin sa'yo, ito yung laman, magugulat ka, yung presyo, parang kalahati, doble. So parang,
ang hirap ipaliwanag kasi minsan para ka nagpapaliwanag sa langit eh. Parang ang hirap. So parang ako, yun lang lagi ko sinasabi. Basta, kumbaga, para sa akin, tanungin ko na lang sa'yo eh. Pag nagkasakit ka ba, i-hire mo ba yung magaling na doktor o yung sakto lang? Maghahanap ka ng... Mamili ka sa dalawa. Maghahanap ka ng... Pag nagkasakit ka o yung isa sa inyo. Papupunta ako sa alam kong magaling na doktor. Diba? Kasi gusto kong gumaling. Yes. Ganun lang din pag bumibili ka ng supplements. Or naghahanap ka ng pagbibilihan ng supplements. Gusto mo yung master sa craft nila at alam mong... ako, proud to say ako shoutout sa buong team ng Waking Nation, ng Waking Supplements. Alam nyo na meron talaga tayong kinoconduct na trainings. Hindi talaga sila pinapabayaan pagdating sa ganyan. So, we value them as much as we value our own family. Nice, Pamilya rin kasi sila eh. So, parang sa athletes, di ba? Ramdam mo na you are welcome anytime. So, ganun yung pinapahalagahan natin sa standard tsaka quality na gusto natin. Pag proud to say ka na kahit yung binibenta kong supplements, talagang ginagamit namin. Nigel, follow-up question. Paano ka namimili ng mga brands? Kasi nung nagsa-start pa si Waking, dito ko lang nakita yung mga brands na ikaw ang nag-introduce dito sa Philippines. If I'm not mistaken, ikaw lang yun eh. So, paano mo sa sinelect? Actually, pag nagse-select kasi tayo, mahaba yung process. So, hindi naman kasi siya porket FDA approved, okay na. Marami kang hinihinging certification, especially sa Waking ngayon na ang hinihingi natin, world class. So, pag sinabi kong world class, Waking Nation, world certification. Hindi lang yan informed choice, hindi lang yan CGMP, hindi lang yan HACCP, hindi lang yan halal. Marami. At least minimum of 8. With the dairy, with the gluten. And yan ang mga requirement mo in marami, choosing. oo. Hindi lang yan basta na, magbenta ka nito. Marami, kasi syempre hindi naman regulated yung supplements, di ba? Pero sa Waking, nagkakaroon pa tayo ng extra layer of assurance dun sa customer para talagang magkaroon tayo ng mga other testings to prove na legit yung laman mo. Kasi number one, kagaya nga na sinabi ko dun sa protein shake, Waking Nation na video eh. Ano ba yung nagiging reference nyo? Paano nyo nasasabing maganda yung protein shake na tinitake nyo? Mataas ang protein. Mataas ang protein na nilagay sa label. Yes. Plus masarap. Label. Masarap. Yung sarap talaga. Yung pag uminom ka, kala mo legit na milkshake talaga yung ininom mo. Kala mo binili mo sa labas. So parang sa akin, there's more to that eh. Kasi kung gusto mong ganun na lang, tapos sasabihin sa'yo ng iba, siya pinakamaganda, ito 27 grams, pero ganito lang. Minsan kami, pagkausap ko yung mga brands na we work with in the US, in the UK, and Canada, pagkausap ko sila, pakita mo lang yung ingredients, sasabihin niya, Nigel, that is a full of BS. Kasi parang, puhunan pa lang nung isolate protein para mapataas mo yung isolate. Paano mo binibenta mo na ganyan? Nang ganun kababa. So parang kami, hindi na natin space yun eh. Parang kung gusto mo ganun, bahala ka. Meron ka pa dati nasabi sa isang mga video natin, yung how important is the bioavailability. Yes. Pag diba? naalala ko actually, magandang pag-usapan din siya kahit mabilis is yung purity kasi ng product napaka-important. Kasi yung tao ngayon, ang tinitingnan lang, for example, nilagay, isolate. Alam ka agad nila, isolate lang. Hindi nila inaalam kung gaano kataas ba isolate yan. Mamaya, pinatakan lang yan ng isolate. You can say na isolate na yun. Oo, yun. Regardless kung gaano kadami. Oo, kasi minsan natatanong sa amin, for example, we have products na pure isolate. Kami dito sa Waking, minimum ng 75% yung purity kinukuha namin. How do we know? Siyempre, testing. Mahirap naman ipaliwanag dito kasi parang sobrang haba. But we don't follow local, we follow world standards. Yung ginagamit talaga sa mga athletic programs, yung ginagamit sa mga world stage. Yung kung talagang recognize. Hindi siya yung parang nanghuhula lang at pinapalabas lang. May talagang basis ka. May basis talaga. Yes. Tapos we make sure we are compliant with all regulatory boards bago natin ibenta. So parang ganun. So yun yung tingin ko na bioavailability is more of... Basta sa Waking kasi hindi na pinoproblema yun eh dahil automatic eh. SOP siya eh. Kung sinabing let's say 25 grams, yung purity niya mataas. Yung 75 above. Hindi siya yung parang... Kasi after this... added... added lang. Parang kala mo. Anong tawag ito? Yung mga blend na lalagyan lang ng ilang percent, 10% isolate, tapos palalabasin nila whey protein isolate. Tapos magugulat ka yung presyo nung legitimate na 90 plus or 80 plus, nasa 4 plus, tapos yung iba magugulat ka kalahati. So magtataka ka. Siyempre, kung ikaw naman din yung nanonood, siyempre isipin mo, 2 na mabibili ko, 3 na eh, baka nakompleto ko na. Pero there's more to it eh. Kumbaga, hindi lang kasi yun. Yun yung na ayaw natin. Di baling sabihin nyo na lang na mahal. Pero at the end of the day,
makikita mo naman, even celebrities, athletes, makikita mo, minsan nga, real talk lang ayoko naman magsalita, pero may mga iba nga, ine-endorse nila sa social media, ganun, pero bumibili sa Waking ng personal nila. So, ayoko na, pero alam mo yon yung ganung ibig sabihin, they trust the product as much as they trust the, Kaya sa akin, mahalaga na parang yung na-mention mo kanina, when you love the brand, you have to know the people behind the brand. Napaka-important nun. Kasi doon mo makikita yung attitude ng management para makita mo paano nila pinapatakbo. Diba? Even other big companies, diba? Ganun naman. So, yun. So, Nigel, napansin ko, pag pumapasok ako ng Waking, pag may tinanong ka, hindi lang ako pala, pati yung mga clients ko, na when they ask staff kung ano yung kailangan nila, kung para saan, kung bagay ba to sa kanila o bagay to sa akin, alam nila yung mga sagot. Parang they're very knowledgeable kung anong product ang tinanong mo. At hindi, alam mo yun, yung may sumasagot lang kasi na naka-generalize or may maisagot lang. Pero napansin ko, pag sinubukan mo sila, kaya nilang sagutin ng confidently. Sobrang, okay, maniniwala ka kasi parang alam mo kung ano yung sinasabi mo. Ano ba yung ginagawa niyo dyan? Actually, basic lang naman. We try to help them out with their yung knowledge na tinutulungan talaga namin sila i-understand. Syempre, matagal na process kasi siya eh. So, bago natin siya i-deploy sa team, sa stores. So, talagang minimake sure may training. Alam talaga nila naiintindihan talaga nila. Nag-i-invest talaga tayo sa buong team ng Waking na para hindi yung tipong para kang binibentahan sa store lang na, sir, bilhin mo to kasi ganito. Hindi. So, talagang we make sure na they can understand the place. Yung tipong, yun nga, parang sinabi ko kanina sa story, na gusto natin i-replicate kasi yung parang ako pa rin yung kausap mo. O yung team ng Waking na kung saan ka nag-e-enjoy na parang isipin mo, parang may problema, kakausap mo yung kaibigan mo na kaya kang tulungan. Diba? Parang pag tinanong mo, may sagot. Hindi yung parang tinanong mo, lalo ka lang naguluhan. Tama. Diba? So parang, ang hirap eh. So ako lagi kong nilulugar na isipin mo, ikaw yung nagtanong sa pwesto niya, tapos tinanong ka niyan, maguguluhan ba siya o matutuwa siya? Diba ka mainis pa siya maglabas, lalo siya naguluhan. So, siguro ang hirap kasi sagutin in a way. Basta siguro yung passion natin sa Waking, lagi nating pinaprioritize na before, syempre, ang number one ambassadors mo dyan is your team. Sila naman yung humaharap sa customer eh. Sabi ko nga sa'yo, hindi ko naman kaya hatiin yung katawan ko sa lahat ng branches. So, parang, yun, tingin ko, proper time and investment sa knowledge nila, yung talagang magbibigay ka ng proper trainings per product, per brand, para at least ma-align sila dun sa kahit pa paano, mabigyan sila ng proper feed ng knowledge para pagkausap nila yung customer, hindi sila open. Kasi importante nga naman talaga pag ikaw yung customer, ikaw yung staff, tinanong kita, hindi mo masagot, kumbaga dinadala mo yung pangalan ni Waking eh. Ikaw yung representative ng store na yun eh. So if hindi mo ako masagot, bakit ako bibili sa'yo? Tama. Pero para kang nagtanong ng ulam, dun sa nagtitinda, tapos binalik sa'yo yung tanong, di ba? Parang ang labo. Parang ano ba masarap kainin? Kayo, sir. Tama. Yan. Di ba parang instead na nakapili ka na maayos, hindi ka na lang bibili. Hindi ka na lang bibili kasi parang binalik lang din ba? Nagtanong ka pa, di ba? Parang ganon. So parang kami, tayo sa Waking. Ano gusto mong kainin? Ikaw. Diba? Ganon lagi eh. Parang nalito ka pa eh. Ayun, parang ganon. Ito, may question pa rito na bakit daw si Waking walang mga bundle deals? O yung mga sama-sama na yung mga stocking. Product, yes. Actually, sa Waking kasi, number one lagi kong sinasabi sa team is, everybody is raised different, we are born different. Marami tayong pagkakaiba eh. Normally kasi ngayon, yung isang malaking BS ngayon, ginagawa nila, parang nilalahat nila eh. Parang minamass production, sabihin nila, ito, pag gusto mong mag-weight loss, ganito. Pag gusto mong mag-bulk up, ganito. Pag gusto mong ganito. With all the experiences of Waking, and syempre, natutunan ko rin sa abroad, international na knowledge, ang pinaka dapat dyan is to assess properly. So, syempre, hindi ka naman makakapag-assess properly kung nanghuhula ka lang eh. Sasabihin mo, ganito yung weight loss mo, ganito yung, kunyari sa endurance, ganito yung mga dapat mong i-take, ito yung dosage mo, manghuhula ka without proper timing and others. At the end of the day, number one, two things lang ang pwedeng mangyari dyan. Mapapamahal ka, or at the same time, trial and error, bibili ka ulit. Diba? Kasi parang sa bundle, meron ka naman hindi naman dapat na i-take, pero matitake mo because nakaset siya. Oo. So, ikaw, ayaw mo ng ganun. Oo.
kumbaga hindi mo naman siya kailangan. Bakit mo siya bibilin? Tsaka ang dami actually sa totoo lang, ang dami sa inyong Waking Nation or even sa Waking Nation, ako personally before, ang daming nagtitake ng supplements, ang dami nilang iniinom pero hindi nila alam paano. Oo. Parang inom lang sila ng inom kung kasi yes. sinabi daw ng kaibigan niya, sinabi daw nung hindi naman kasi porket nag-work sa kanya, mag-work sa sa'yo. ibang tao. So sa Waking, we are trying to lessen the trial and error. In short, sa Tagalog, binabawasan natin yung magiging magastos and yung trial and error. So pag tinanong mo yung fitness goal mo, na ito yung gusto kong ma-achieve, we do our best na hindi naman tayo doktor number one. So ang best advice lang, best effort lang lagi na parang, ito gusto kong in 2 months, gusto kong mag-beach or I wanted to show off yung hard efforts ko. So parang ganun lang. So parang we try a help. Kung ano yung sasabihin mo sa Waking na team, doon kami magbe-base. Ito yung dapat sa'yo. Parang ito yung best recommendation namin. For example, para sa ito goal yung sa'yo. mo. Actually, ikaw, kung may personal experiences ka, kahit naman before ka sa Waking, nakabili ka naman for sure. So, nakita mo naman siguro even before yung progression ng knowledge, yung assistance sa'yo. Kaya kung mapapansin nyo, actually, Waking Nation, maraming feedbacks yung Waking sa online. Sobrang daming feedback, libo-libo or daang libo na ba, di ko alam. Pero we just stay best effort. Yun lang lagi. Doon lang lagi, kumbaga parang galingan mo lang lagi. Kung hindi naman natin kailangan ng sobrang basta galingan mo lang. So in short, hindi mo kailangan ng bundles? Hindi. Okay. Parang yun lang yun. Different. Okay, so Nigel, kanina pa natin napapag-usapan about standards. Kung babalikan natin yung story kanina, nag-start ka lang as reseller. And then ikaw or tayo yung first na nagkaroon ng standalone store. So ano yung masasabi mo ngayon o ang tingin mo ngayon kung ano na si Waking? Siguro still raising the bar in Philippine fitness. Kasi parang napansin ko na parang syempre with the stores and others, siguro ini-elevate na rin natin kahit papaano yung experience ng athletes. Kasi number one, yung availability, yung price. Syempre, we're not the cheapest. Let's be honest. Kasi syempre, number one, that's imported. Syempre, lahat ng products, kumbaga galing US, galing other countries, na alam nating trusted talaga. So, syempre, quality, lagi ko nga sinasabi, quality comes with the price. Diba? Wala ka namang makikitang product na sasabihin nila sila yung pinakamura. Pero sila rin yung pinakamaganda. It's really impossible. Diba? So sa Waking, it doesn't work that way. It doesn't work that way. Hindi ka pwede maging both. Kailangan mo mamili, mag-compromise ng isa. So parang sa Waking, yun lang lagi kong sinasabi na parang to be able to raise the standards. Syempre pag ni-raise natin, sino ba yung makikinabang? Syempre yung customers, people around us, people in the Philippines, yung athletes. Siyempre, gaganda yung tinake nila, gaganda rin yung recovery nila, gaganda yung performance nila. Kasi ngayon, si Waking, siyempre, we have customers who do Spartan, CrossFit. Iba-iba na nga yung actually Iba-iba na yung sports naging sport ni Waking. Especially ako ngayon, nagta-transition ako ngayon to be a triathlete. Wow. So parang, yung mga ganyang klaseng individuals, they demand, siyempre, lagi ko nga sinasabi, minsan, kung gaano ka kaseryoso sa recovery mo, for example, yung training mo, nagbabayad ka ng coach, gusto mo maayos lahat, bakit ka magtitipid sa supplements? So, I suggest, hindi naman siya mahal because you can see the efforts. Hindi naman siya overnight na gusto mo makita. Pero syempre, if you put, kumbaga may kasabihan nga, di ba? Parang makukonect mo siya. Failure to prepare is preparing to fail basically. Kumbaga, parang ganun na rin yun Kasi parang hindi ka naman talaga nag-invest ng tama dun sa nutrition mo or supplementation mo. Bakit ka mag-expect ng magandang results? Yes. Di ba? So parang ganun. Siguro, napansin ko rin na yung maraming gumagaya. So parang dahil siguro maganda ginagawa ng Waking, ginagaya na lang talaga The more na may gumagaya or nagagaya, ibig sabihin, nakikita nila na maganda yung standard, yung quality na binibigay mong service sa ibang tao, kaya ka nagagaya. If may gumagaya. Pero okay lang naman, siguro nakakatuwa rin kasi nakikita mo na talaga, nakikita nila yung efforts mo. So ngayon, okay lang. At saka maganda, marami tayong nagre-raise ng standard. Okay, ngayon naman, may mga nagsasabi or na parang misconception na dahil Waking yung brand, way lang daw yung binibenta. Ano ba yung sagot natin dyan? Siguro, wala parang dahil nga doon backstory, napagtripan na.
pinanindigan na natin yung name. Siyempre, Waking, siyempre, before, nag-start yung Waking, puro mga bodybuilding. Sa bodybuilding nga nakafocus. Sa bodybuilding talaga siya na-focus, very hardcore. So, ngayon, nagkaroon na ng transition, nagkaroon ng mga plant-based, nagkaroon naman ng endurance, yung mga gels. So, mas nagkaroon ng na-expand yung ano. So, parang nagki-cater na ngayon yes. sa lahat ng fitness, sports, whatever your activity, pasok na siya. So, parang performance, naging kilala na kahit papano yung parang performance attributes natin na tipong, if you're serious about nutrition, supplementation, performance, syempre, Waking yun. So, related man kung whatever your activities are, kung gym rat ka ba? Gym, lifestyle, or sport. Ano ka ba? Kulang na nga lang golf eh. So, parang alam mo yun? So, since sinabi mo na kulang na lang golf, magkakaroon ba? Wala pa, hindi ko ba alam. Well, hindi malabo. Di ba? So, kaya naman, di ba? Malay mo, yung mga nag-golf na Waking Nation natin yan, mag-tip nga kayo sa atin. Ano ba yung dapat na Ano ba yung mga kailangan nyo? Kailangan nyo, yes. So, lately kasi nagkaroon ng addition like yung multisport, like yung mga cycling, swimming, running, triathlon, yung mga ganon. So, nagkaroon na rin ng mga fuel na products, mga gels, carbs, hydration tablets. So, yun. Shoutout sa Tri-SND, shoutout sa Tri-Clark. Shoutout? Ayan. Shoutout kay Bossing Abe Tayag. Ayan, shoutout. Special shoutout. Dahil napag-usapan naman natin yung history ni Waking, ano naman yung future plans ng company? Siguro yung future plans is to siguro ano pa. Actually, hindi pa nga na ipapag-usapan yan. Wala ba? Dito na natin natanong eh. Siguro, like on the spot, ano yung naisip mo? In the next 5 years, si Waking ganito na. Siguro parang raising the standards pa rin. Siguro gusto pa rin natin ipakita sa consumers na may paninindigan si Waking. Mas may quality. Hindi basta-basta yung... Hindi basta-basta. Someone you can lean on. Someone na makakatulog ka pag binili mo. Kasi di ba meron mga... Tao lang din naman tayo. Minsan may mga experiences ka na bumili ka pero wala kang tiwala doon sa binili mo. Binili mo kasi yung nasa harap mo. Parang okay ba to? Pero parang hindi siya okay. May so doubt. Parang siguro sa Waking gusto natin mas taasan pa yon. Na tipong pag bumili ka sa... Parang kang pumunta sa isang BMW showroom. Di ba? Pagpunta mo, parang ang sarap ng pakiramdam. Parang feeling mo, welcome ka, may ganun ka. So parang gusto natin parang siguro kahit papano, sana, di ba? Malay mo, wala namang masama mangarap. So parang gusto natin i-raise yung standard na tipong mas may peace of mind. Siguro naintindihan sana ng Waking Nation yun. Ang hirap kasi ipaliwanag eh. Pero parang ganun lang. Alam mo naman tayo dito sa Waking, chill-chill lang naman tayo eh, di ba? Parang ganyan. Tinanong mo ako, di ko rin alam isasagot ko eh. Parang importante dyan, di ba? Yung kung ano yung importante, masaya yung consumer. Masaya yung taong sigurado tao ka dito. sa binili mo. Sigurado ka na may worth it, kumbaga. Yes. Worth it yung mga products para kang na may nabili mo. project na inantay na nabuo. Yung saya nun, yun yung gusto ko. Parang happiness ng tao, happiness na ng company yun. Masaya na yun. Yun, parang ganun lang. Actually, sige. Naku, mukhang masaya yan. Okay, ang tanong niya, sa dinami-dami ng supplement store, bakit kay Waking bibili? Siguro dahil hirap naman ng tanong na yan. Siguro dahil yun nga, parang sa Waking, syempre, pag pumunta ka, yung experience, yung product, tsaka yung tao. Di ba? People, experience, and the product. Siguro parang, yun na lang din siguro yung parang, masarap kasi yung feeling na pag pumunta ka, kausap mo yung kaibigan mo, masaya ka. Pagpunta mo yung experience mo from pagpasok mo, pag nagtanong ka, nasasagot ka. Naasikaso ka ng maayos. Naasikaso ka ng maayos. Nasasagot ka ng maayos na... Di ba parang pumunta ka, di ba imagine mo Aris, parang pumunta ng hotel na may butler ka. Yes. May ka. So parang ang ganda yung overall experience mo from start to end. Mas nagiging personalized talaga yung service. Personalized. Tsaka number 1, natutulungan ka talaga sa results na kailangan mo. Kung ano man yung gusto mo, we listen. Tingin ko parang yun yung tingin ko yung parang kahit pa paano nagagawang maganda. Tsaka very consistent. Siguro pag may mga inconsistencies na re-resolve naman, syempre pasensya dun sa mga kunyari. Minsan syempre hindi naman natin masabi, may mga shortcomings, pero inaayos naman. Kumbaga work in progress siya. Kaya tingin ko, ako kasi pag ako yung customer, parang waking ako, tingin ko kasi parang aligned sa gusto ko, very
Wala, hindi naman tayo tingin ko, hindi naman din tayo hard sell kasi hindi naman natin sila pinipilit bumili, di ba? Kahit naman ikaw, di ba, yung experiences mo? Kumbaga, word of mouth yung importante. Gumagawa tayo ng product videos dati, di ba? Hindi naman tayo nagsasabing bumili ka. Nangungulit lang naman din tayo. To be honest, Waking Nation, wala nga kaming script nun eh. Alam lang namin, sinishare lang namin yung mga product. Kaya pero tagal ng shoot namin eh. pero alam namin yung product, don't get me wrong. Kaya talagang kung mapapansin nyo, lalo na yung mga bumibili dyan, alam nyo na pag may ginamit kayo, gumagana talaga, di ba? Na-test na. Na-test na. From personal experience. Pero hindi natin tinest kay Aris, kaya tayo mabuhay pa siya ngayon. Ayun, yun lang naman. Pero ano lang, live life lang, enjoy lang natin kung ano yung meron tayo ngayon, lalo na sa Waking. Nakakapagpasaya tayo ng customer, nakakatulong tayo sa results nila, yun lang. Okay na yun. O to, last na. Sabi ng anonymous natin na Waking Nation, nasa Dubai ako. Magkakaroon ba kayo dito ng store? OFW yata si Waking Nation. O ba, shoutout nga pala sa nagtanong niyan. So ngayon, sasagutin natin. So tingin, sana, di ba? Kung makakapagpasaya tayo ng ano, bakit di natin pasayahin lahat ng tao? Hindi diba? ka na nationwide, no? So, international na. Ay, subukan natin sa susunod. Pero let's see, di ba? Let's see kung saan tayo dadalhin. Siguro kung ano, sobrang grateful naman tayo kung makakarating tayo doon. Why not? Pero siguro ngayon, i-focus muna natin, ipasayahin yung mga tao dito. Yung mga tao natin. Mas-serve natin yung needs nila ng mas maganda, mas maparami pa yung products nila na quality para mas marami silang pagpipilian. So, tingin ko doon muna. So Nigel, meron ba tayong mga upcoming events for this year or next year? Actually, this year, parang tapos na yata Tapos this year eh. Kasi magpapasko na. So, shoutout sa misis ko. Malapit na birthday niya. So, baka naman. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas din sa akin. Hindi, siguro, back to that question. Siguro 2024, maraming Go Clark races. And meron pa tayong i-announce na isa pa na hindi ko muna pwede sabihin kasi masyado maaga yung shoot natin. So, tingin ko like si Team KG Classic. Shoutout kay Boss Kerwin Go. So, kilala rin niya ni Aris. So, shoutout nga na lang din. So, shoutout. Oh, yan. So, yun. Actually, nag-launch din siya ng podcast niya. Nanggagaya nga lang tayo sa Waking, eh, no? Idol kasi natin sila, eh. So, guluhin din natin, di ba, next time, imbitahan din natin si Ken tsaka si Joven. Okay, Ken tsaka Joven, kung nanonood kayo, pumunta kayo dito. So, parang ganon. So, parang yun lang tingin ko. Yung whole Go Clark races next year. Tapos may isa pa. Tapos may mga CrossFit events, Love Fest sa February. Pati pati CrossFit meron na. CrossFit Love Fest. So hopefully yun pa lang yung out of my mind kasi yun lang yung naiisip ko ngayon. So pero baka marami pa, 'di ba? Stay tuned. Yun. Tsaka kung may mga gusto kayong itanong or saan nyo pang gusto makita yung Waking, comment lang kayo. Malay mo, 'di ba? Let's see kung anong pwedeng. Again, Waking Nation, kung ano yung mga tinatanong nyo, yun yung sinasagot namin. Kaya may nabubuo din kami. Oo. Yan importante. Sa inyo nagagaling. Kayo ang totoong source ng tanong. Kasi kung wala kayo, wala rin kami sasabihin sa inyo. Ayan. Closing. Ikaw na ba? So there you go, Waking Nation. Sana na-enjoy nyo yung aming first ever na podcast. And next time, aabang pa kami ng mga questions na mga galing sa inyo para sa next podcast namin, yun naman yung gagawin natin. Yun naman yung i-explain namin. Yun naman i-share natin sa mga Waking Nation. Okay, Waking Nation, thank you very much for watching. Don't forget to hit the like, subscribe, share. Peace out. Ay, Nigel. Peace out. Peace out. Yan. Bye. Cut. O, kakain na tayo. Daldal?